pagbawas. Dako gikatabang para nga mahinlo ang ato ang ginhawaan kon digestive system or sistema sa panunaw para nga kanunay kining limpyo unya dali ra ka makapagawas imong hugaw sa matag karon ug unya. Kaya ang hinungdan sa maglisod ta pagpagawas sa hugaw ang pinakauna diha kaning atong mga pagkaon na karon halos na processed food tanan para nga mahinluan ang ato ang ginhawaan unya dili ta maglisod pagpagawas atong hugaw. Kanunay pag-inom og Kuya Dudes colon cleansing duha ka tablitas lang buntag udtog hapon kanang wala pay kaon. O matabangan na malimpyuhan pa ang ato ang ginhawaan sa natural nga pamaagi pinaagi sa pag-inom sa Kuya Dudes colon cleansing. You're listening to DXJE Claver FM 91.1 91.1 Power. Ang mag-uban ug maglingaw kaninyo sa adlaw-adlaw. Gibiyaan ba ka? Saan nagsimulang magbago ang lahat? Mag-uban tabay. Dahil dito, tiyak, hindi ka iiwanan. Hindi kita iiwan. DXJE DXJE, Claver FM. the number one. Your favorite. Trusted in news and entertainment. Dinhi lamang sa Claver, Surigao del Norte. DXJE Claver FM 91.1 Power. Alright, maayong good morning, Clover, and maayong good morning, Surigao. So, today is July 29, 2025, and happy Tuesday sa tanang Clover nun. Gimingaw ba mo sa kang Miss F? Wala. Grabe ka, very significant ang atake, no? Indeed, no, I miss you all sa mga listeners nato dire sa radio and Facebook Live. No, gimingaw gid si Miss F sa inyo, ha? And another question, nakadawat na ba o good morning ang tanan? Kaya ako wala pa, so ang wala pa po nakadawat o good morning, ako na lang ang muhatag good morning. Hilabi na sa mga suking tagpaminaw na permi nagasubaybay sa programa sa lokal na panggamhanan sa lungsod ng Claver. O welcome sa maong programang naguluhan, tingog sa katawhan, tingog sa kalambuan, nahatod didyo ng ato Public Information Office. So, kumusta man ang mga katawhan sa Claver, no? Smile sa daw. Smile, no? Smile. Laban ra gihapon ug padayon sa atong pagkabot sa atong mga damgo. And also, I would like to greet our provincial officials. Of course, magsugod kita sa atong gwapa ug matinabangon na Congresswoman, Honorable Bernadette Barbers. Good morning, ma'am, ug sa imong family diha sa Surigao. And of course, sa atong Provincial Governor, Honorable Robert Lyndon Barbers. Gov, good morning. Maghatag sad kita og panimbaya sa anak nan Claver na gwapo mo serbisyo. Honorable Vice Governor Engineer Eddie Jid Gokyangki Jr. Vice Gov, good morning sa imo og sa imong mga anak og sa imong asawa. Of course, dili na to hikalimtan, no, ang ato mga local officials diri sa lungsod sa Claver. Ang ato isab role model in good governance and multi-awarded mayor sa Claver o mahigugmaon sa tanang Claver non. Honorable Georgia Gokyangki, Mayor, good morning diha, no? Og naminaw ka diha, have a nice day ahead and keep safe always.
Sa ato isa Vice Mayor no nadako ang suporta sa tanang Clavernon ang katimbang ni Mayor sa pagpalambo sa Claver. Honorable Leia Dagasdas Patan, Vice, no? Good morning ug padadyon lang sa paghatag og serbisyo sa atong tanang katawhang Clavernon. Iban usab sa atong mga newly elected sangguniang bayan members diri sa lungsod sa Claver. Good morning mga honorables, ma'am and sir. Ug sa tanang mga Claverno, no? Shout out tuod sa atong Facebook Live watcher kay Ma'am Cathy. Good morning, ma'am. Thank you so much for watching our Facebook Live. And of course, good morning po sa ato mga bao-bao drivers, sa mga habal-habal drivers, sa tricycle drivers, sa ato mga teachers, no, na early ra kaayo ni mata kay para mag-prepare sa ilang mga klase. And sa ato mga students, no, sa Claver National High School na nag-celebrate sa ilang intramurals, good morning, no, and enjoy your day. I hope, no, maka-learn, maka-spread ka mo ng spirit of camaraderie and sportsmanship sa inyong mga dula sa inyong eskwelahan. Ug sa atong mga tenants, no, sa public market, good morning sa inyo dira, no, sa atong mga buyers, sa atong mga tanang lumulupyo, no, hilabi na sa atong mga fishermen, sa atong mga farmers, no, amping kanunay sa inyong mga trabaho. Ug karon Clavernons, no, ato nang i-explicar ang mga impormasyon o mga pagpahimangno sa katawhan na gikan sa atong Municipal Information Office. Ang atong mga balita karong buntaga, no, nag-turnover of upcycled nameplates ang Manro sa atong municipal mayor. Panagiu sa 2025 meeting with the BLGUs. Orientation on Republic Act number 11862 or the Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022 in celebration of the National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month. Ang Nutrition Month calendar of activities. Our ongoing barangay mobile registration, Panaghiusa Festival Queen 2025 screening, and our Agri-Trade Fair 2025. Opisyal nga gi-turnover sa Panataw Plastic Waste Recycling Association or PPWRA ang mga upcycled nga nameplates nga gihimo gikan sa plastic nga basura ngadto sa bag-ong mga opisyal sa LGU Claver sa panguna ni Mayor Georgia Gokyangke ug Vice Mayor Leia Dagasdas Patan. Ang maong kahilihukan gipanguluhan ni Mr. Arlan Ruaya, Presidente sa PPWRA ug ni Miss Adela Hamelo. Kini usa ka tinabangay nga inisyatibo kauban ang Municipal Environment and Natural Resources Office or MENRO nga gimanduan nila Miss Merzibeth Paqueo ug ni Miss Nilda Lunay, staff sa MENRO. Kini nga proyekto nagpakita sa lig-on nga paningkamot alang sa sustainable governance nga nagpamatuod nga pinaagi sa environmentally friendly innovation and commitment, mahimuyod natong mabag-o ang basura ngadto sa usa ka bililhon ug mapuslanong butang. So kanino mga Clavernons ang initiative, no, na himuon ang plastic into a useful materials, no? Grabe ini kadako na tabang sa atong environment. Kay imagine, no, grabe ang pagkonsume nato karon og plastic, no? Kada lihok na ay plastic, pag magpalit kita plastic ang atong mga gamit. Hilabi na karon ang atong mga soft drinks, no, ang atong mga bayunan made of plastics na gyud, no, disposable plastic. So kanang plastic lisod gyud na siya ma-decompose, no, abdan pa na og pila ka tuig before mawagtang diri sa atong kalibutan. So with this initiative, no, nagipangunahan ni Mayor Georgia og ni Vice Leia in partnership with our MENRO and sa association na PPWRA, ang katong mga ginamit na nato na mga plastic, nahimo na siya og useful na mga materials. For example, gahapon, no, katong mga nameplates, no. So ang mga nameplates sa atong mga local officials karon, no, gagahapon
nakita gyud nako ni sa office ni Mayor, no, na ang iyang pangalan, no, made of plastic na gyud. So grabe, dako na tabang kini. So pahinumdum lang, no, sa atong mga Clavernons kung kita as much as possible, no, magamit na lang kita og eco bag, mga wrappers, no, paper wrappers, kay para iwas pud ta, para pud makatabang kita na i-lessen ang paggamit og mga plastic diri sa atong munisipyo. So grabe, palakpak gajud ko kang Mayor Georgia na tanan, no, gihimo ani dya og paraan para gajud, no, magamit ang mga plastics na naa diri sa atong lungsod. And indeed, no, sa mga contest sa LGU, ang Menro nakipag-partner, no, na sa mga trophies, kana muhimo sila og mga trophies, mga lingkuranan, mga tables, no. So basi na ay ganahan dira og recycled materials na gamit ang plastic, no. Pwede gid kita mo adto sa Menro office, no, basi ganahan kita mo palit, no, ng mga tables and chairs, mga trophies, labi na sa mga eskwelahan dira or sa atong mga mining companies or sa mga barangays na naay mga activities. Please, no, suportahan nato ang Menro sa ilang kaning upcycled na project, no, kay para pod ma-lessen ang mga plastics diri sa atong munisipyo. And for our barangay mobile registration, an Office of the Municipal Registry sa Claver, pinaagi sa suporta ni Mayor Georgia Gokyangke, no? Magpahigayon og mobile registration sa 14 ka barangays para sa Kasalang Bayan 2025. Usa sa mga highlights sa umaabot nga panagi sa festival o kapistahan ni Senior San Pedro Claver. Og karon na adlaw, July 29, no, moadto ang MCR sa Ladgaron, Barangay Ladgaron, sa July 31 sa Webes, Barangay Daywan, August 5 sa Barangay Panatawo, August 7 sa Barangay Magallanes, August 12 sa Barangay Sapa, August 14 sa Barangay Tayaga ug August 19 sa Barangay Bagakay. So taghangjo ang tanan interesado sa kasal or late registration ng ila birth certificate na mag-andam sa sumusunod na mga requirements. Para sa kasalang bayan, ang required, no, magdaya kita og certificate of live birth o voter certification or valid ID. Again, no, sa gusto magpakasal sa atong kasalang bayan, sa mga interesado, duhara ka buok ang isudayhon. Una, certificate of live birth. Ikaduha, voter certification or valid ID. So kana ra ang inyong dalohon pag magpa-registered kamo. And para sa late registration ng mga birth certificates, no, ang dayhon, baptismal certificate, marriage contract, voter certification ug uban pang supporting documents. So dayhon nato tanan, no, tung atong feel na importante na mga documents, no, kay para dili na kita magbalik-balik hilabi na kay ladyo ang inyong mga balay sa mga gym na pagahimuan para sa atong mobile registration. And good morning, no, kang Ma'am Ronilyn Young, maradyaw na buntag Claver, maradyaw na buntag good ma'am. And nagrabi, no, isa ni siya sa mga active listeners nato sa Facebook Live. Sa ari ako. And agig pagpangandam sa umaabot nga panagi sa 2025 karong Septembre, nagpahigayon og usa ka meeting si Mayor Georgia Gokyangke karong adlaw, kagahapong adlaw, Hulyo 28 sa Mayor's Boardroom. Ang maong meeting gipartisiparan sa mga nagkalaing-laing punong barangays ug BLGU personnel ug mga opisina nga adunay gihawiran nga mga events o kalihukan para sa panaghiu sa 2025. So kagahapon, no, formal na nagi-announce ng mga involved na mga offices nga naay mga activities para sa panagiusa, no. Gipahibayo na nila sa tanang punong barangays kung unsa ang mga contest, mga activities na naay participation ang mga punong barangays. Alright, no, kagahapon ni adto ang Local Economic Enterprise Development and Management Office or LEADMO, ang Agriculture's Office, ang Menro, ang Tourism's Office,
ang Municipal Civil Registry Office, no, dito sila kagahapon sa Mayor's Boardroom, nag-present sila sa ilang mga activities, no, para ma-inform ang mga punong barangays or ang mga barangay personnel kung unsay ilang involvement, unsay ilang counterpart sa mga activities sa Panaghiusa Festival. So sa mga lumulupyo sa lungsod sa Claverno, kung naa ka mo'y mga pangutana or interesado ka muna mo apil sa mga aktibidades sa atong Panaghiusa Festival 2025, muadto lang kita sa atong mga opisina sa barangay kay nakabayo na sila kung unsay mga activities nato karong pistaha. And also, no, gi-encourage, no, ang tanan Clavernons na mo-participate gijud kita kay Panaghiusa Festival. It means para kini sa ato na selebrasyon, no, maghiusa kitang tanan sa kanina celebration. So katong mga gusto mo apil na kita sa mga aktibidades kay, no, dili kita magbasol kay naay mga prizes, no, naay mga premyo na naghuyat sa inyo, ha, no, tanan sektor I think maka-apil gajud naay celebration sa Panaghiusa Festival. May kinabuhi And agig paghinumdom sa National Anti-Trafficking Awareness Month karong bulan sa Hulyo, ang Provincial Committee uban sa panawagan sa national government padayon nga nagpalig-on sa mga programa ug serbisyo alang sa kaluwasan ug proteksyon sa kababayen-an ug tanang kabataan. Usa sa gipasiugda nga kalihukan mao ang Orientation on Republic Act number 11862 or Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022 alang sa tanang kumpanya sa minahan sa lungsod sa Claver. Kini usa ka lakang aron masabdan sa minerals industry sector ang ilang papel ug responsibilidad sa pagpatuman sa maong balaod, pagpakaynap sa impormasyon o awareness ngadto sa mga representante sa mining industries. Gitambungan ang maong oryentasyon ni Mayor Georgia Gokyang kay isip atong MCAT Vauci Chairperson, Board Member Noel Christian Tote Catre Jr., and Vice Chairperson sa Committee on Women, Gender and Family Development ug mga personahe sa mineral industry sa Clavel. So kanino gipa-strengthen pagajud ang atong policies when it comes to anti-trafficking in persons, no? Kay dili na to mahibay-an gyud ang panahon karon hilabi na kay grabe na taka-techy, no? We are in a technology era where ang mga batan-o nato karon, no, grabe na ka-active sa social media. And wala sila'y ingon gyud na saktong impormasyon unsay sakto na paggamit sa atong mga social media. So kanino gihatagan ni og pagtagad ni Mayor Georgia, iyang gigather ang tanan mga concerned agencies hilabi na sa minerals industry, no, sa atong mga mining companies ug sa mga mineral processing plant kung unsay ilang role, no, para ma-prevent ang kaning trafficking in persons. And for our Nutrition Month, no, mga kaigsuunan, ugma mao ang culmination program ng Nutrition Month na gipahigayon ng Municipal Nutrition Action Office sa munisipyo sa Claver, no? So para ugma, naakitay Nutri Poster, Nutri Tula, Nutri Jingle, Nutri Puzzle, Fruit and Vegetable Carving Competition, Municipal Nutrition Awarding Ceremony, Nutrition Runway Show, and Nutrition Dance Contest. Ug sa tanang civil society organization or CSO diri sa lungsod sa Claverno, ang Sangguniang Bayan members again nagpa-remind ng mudawat na sa inyong application para sa pag-accredit isip CSO alang usab sa pagpili og representante ngadto sa atong local special bodies. So bisitaha lamang ang Sangguniang Bayan Office alang sa pagkuha sa application form or pagsumiti sa inyong application. Ang tugma sa dughan mo. And
And para sa atong Claver Agri-Trade Fair 2025 or Night Market, no, na magsugod karon August 29 hangtod September 13 sa Rizal Park. So giawhag ang tanan mga negosyante dira, no? Dili lamang sa Claver kung katong mga interested negosyante sa mga neighboring municipalities. Pwede kaayo kita mo adto sa lead mo or contact Mrs. Marites Arcolar, no, para makapareserve kita sa pwesto kay limited lang ang atong mga areas, no, na giparentahan sa karon umaabot na night market. And ubos sa ligon nga pagpangulo sa inahan sa atong lungsod ni Mayor Georgiago Quianque, iban sa iyang katimbang sa pagpalambo, Vice Mayor Laya de Gastas-Batan, no, ang munisipyo sa Claver pinaagi sa Claver Primary Care Facility naghimo maisugon nga mga lakang aron matubag ang nagkataas nga kaso sa HIV sa atong nasod. So kini nga kampanya nagpasiugda sa libre, confidential ug accessible nga HIV testing para sa tanang Clavernon, ilabi na sa mga kabatan-unan ug uban pang mga vulnerable na grupo. Tungod kay sa Claver, ang imong kahimsog ang among prioridad. So aware naman gajud ang tanan, no, kaning HIV kay dili ni bag-o sa atong pagpaminaw, no. Ang HIV ang Pilipinas, no, nakatagamtam og pag-increase, pagtaas sa kaso sa HIV. So maunang agig hatag og solusyon, prevention diri sa munisipyo. Syempre dili na ta magpaabot na mutaas pa ang kaso sa Claver. Maunang naghimo og initiative og programa ang atong mayor in partnership with our PCF, no, na maghimog na og libre na confidential og accessible nga HIV testing. So of course, no, encouraging all those Clavernos na magpa-test na kita, no, kay para pod ma-aware kita sa atong status. Are we positive or negative, kay para mahatagan kita og tambay, no, naay prevention na maihatag sa ato. Kay pag dili kita magpa-test, no, tapos wala na kabayo sa atong status na positive na di ay kita, worst scenario, no, mapatay pag jud kita tungod ana na disease, no. Kay karon sa karon walay treatment for HIV AIDS, no. Wala gyud ingon na makatambal gyud ani na sakit. So better safe than never magpakonsulta, magpa-test na kita kay para at least in this early time, in this early stage, ma-prevent na, no, og hilabi na pod ang pag-spread sa kanina mga diseases diri sa Claver, no, ma-prevent ang pag-spread and ma-prevent ang pagtaas og kaso diri sa Claver ug sa tibuok nasod sa Pilipinas. No, accordingly, ang rehiyon sa Asia Pacific nakasaksi sa 14% nga pagbaba sa bagong HIV inspection og 51% nga pagbaba sa kamatayon nga may kalabutan sa AIDS tali sa 2010 hangtod sa 2022. Apan sa Pilipinas, no, diri sa atong nasod, ang bag-ong mga impeksyon og ang kamatayon nga naay kalabutan sa AIDS or HIV nagpadayon sa paspas nga pagsaka. May kinabuhi pa. Sudulaan sa usa ka libo nga namatay taliwala sa nahibaw-an nga adunay HIV ang gi-report sa 2022 ug sa October 2023 ang mga namatay nga gi-report miabot sa 834. Hapit katunga or 49% niini gikan sa 25 to 34 na anyos. Ingon, no, sa atong source nagipost sa Claver Primary Care Facility, ang mga batan-on nagpabili nga driver sa mga bag-ong inspeksyon. Ang atong mga so unsa may mga timailhan, no, sintomas sa impeksyon na HIV. So early stage
acute HIV infection, no? Kini mahimong makita duha ngadto sa 4 ka semana, human exposure ug kasagaran susama sa mga sintomas sa trangkaso, no? Hilanat, pagkahuyang ug sakit sa tutunlan. Makasinati pod og lusay-lusay, mga rashes sa atong body or sa skin ug sakit sa kaunuran o lutahan. Sa ari ako unungan mo. Makasinati sab kita og sakit sa ulo or mga luas, no? Panington matag gabi. Matuod gayod ang paghigugma ko. Alright, no? So shout out, no? Kay Ma'am Elena Taer, atong active avid listener dira, sa Municipal Treasury Office. So, shout out, Ma'am Elena Taer. May paghupas, samtang ako may nabuhi pa. So dugang, no, mga pagpahibalo gikan sa atong Claver Primary Care Facility, daghang tawo nga adunay HIV wala nahibalo nga sila natapnan, no? Kung sayo nahibaw-an, sayo matambalan, mas maayo nga kalidad sa kinabuhi. Mas taas pa na kinabuhi kung ikaw matambalan og sakto. Kay ang HIV manageable og preventable. So asa man kita magpa-screen alang sa HIV sa Claver o kaduol nga mga lugar. Sa Claver Primary Care Facility, pwede ang walk-in confidential HIV testing. May pasabot sa confidential. It means, no, kung magpa-test ka, wala gajoy mo gawas na information about you. Only the person, no, in charge na nag-test sa imo ang nakabayo sa imong result. So none other than that personnel, ikaw og si Jara Gazud ang nakahibayo. So mauna, no, confidential, so dili kita mahadlo kay dili kani ipanabi, no, sa atong personnel kay syempre mapriso ni sila kung ilan ni siwalat sa ibang tawo without your permission. So safe ra, no, kay ni adhere man kita sa principle of confidentiality. Kung unsay nahitabo sa ilayom, kung unsay resulta, ikaw ug ang personal ra gud ang makabayo. And free HIV screening o pre-post test counseling. So mag-counsel po sila, no, kay para pod magaan ang ato mga paminaw, mga worries, no, kay kasagaran na ba sa ato mag-overthink dadyon, no, mauna kasi atong kalaban, no, ang overthinking. So nag-offer po sila og pre and post test counseling. So before magpa-test, mag-counsel sila, mangutana sila about your information, imong background, no, kung unsa imong gipanghimo, and after the test mag-counsel pud sila, no, kay to prevent na mag-overthink kita or maghuna-huna og mga bisag unsa ra ka na mga butang. And for positive cases, no, i-refer kita sa mga treatment hubs. So ang ato mga partner hospitals or treatment hubs sa Surigao del Norte mao ang antiretroviral treatment, no, pakig-coordinar pod sa atong Claver PCF para sa mga referral sa ibang treatment hubs diri sa Surigao del Norte. So, no, shout out, no, sa among head sa lead mo, si Attorney Eric Carlo Elpa, attorney, no. Good morning diha, and I hope good ang imong morning, and always keep safe, keep healthy, no, kay para magmalambuon pa ang pagpanerbisyo nato sa lungsod sa Claver. And of course, sa HRMDO ng Local Government Unit of Claver, no, kani kay grabe ka idol when it comes to work
ethics and values in life kang Sir Alexander Corrada. JD sir, good morning diha no. Malipay gyud ko maglantaw sa imong mga Facebook post na naay mo bisita sa imong office, magdaya og mga pagkaon. So maybe sometime we could also visit your office and bring you some healthy foods, no? Ang ipangdaya pod sa mga bisita ni Sir Alex kay mga healthy foods, no? Kay Nutrition Month ba ta karon, no? Nakakita ko na nagdaya og kapajas didto sa table ni Sir Alex, and it's really good to see, no, na kita pod, no, maging healthy person, healthy ang ato mga panganoon, no? Gipangunahan ni Sir Alex na initiative, no? So thank you so much, no, sa mga bumisita kay Sir Alex. Gayon ang atong mga saad, kasakit o kalipay, yayungan tang duha. Kanus matapos ang gugma sa dughan mo. Ug karon mga Clavernon, so naakitay espesyal nga bisita karong buntaga na maghatag sa ato og mga basic information bahin sa mga employment diri sa lungsod sa Claver. So, let us welcome our Senior Labor Employment Officer, Mr. Junry Escobar from PESO Office. Good morning, sir, and welcome sa atong program sa Claver FM. Hi, good morning sa tanan mga Clavernos, no? Especially sa diri sa Claver FM radio with Sir Bumbum Nasayaw, and of course to you, Mr. Franklin Juarez, ang atong DJ karon nga buntag. Ngayong ang buntag sa tanan kutob sa maabot sa atong Sibya, no? This is coming from the Public Employment Service Office of Local Government Unit of Claver. This is Junry Escobar, your senior Leo. Alright, so welcome sir, no, sa atong programa karon. So karon sir, magstorya ta about sa mga trabaho gani na trabaho, no, mga opportunities kung unsay atong makuha na mga benefits or tabang gikan sa inyong opisina. So sir, unsa man ang opisina sa PESO? Uno man kining PESO? Well, kining PESO, namugna ning opisina sa Public Employment Service Office pinaagi sa Republic Act number 8759, known as the PESO Act, was established and created by Department of Labor and Employment. So mo ning natawo ang mga PESO, gimugna gini para in the part of LGUs, mo ni siya ang Little Dole. So kita ang Little Dole din sa atong Municipality of Claver. So ang trabaho sa PESO, most of all, pinaka main function sa PESO, mo na siya ang pag-implement sa atong employment facilitation. So the main function ana employment facilitation, natay 3 core function ana, no, the labor market information and job referral and placement, and the career development support program. Ug mayong career support development program mo na ang gikandak nato ng mga career and employment coaching sa mga nagkanainlain eskwelahan sakop sa atong munisipyo sa Claver. Ug mayong po kag employment facilitation, so di na ta matingala nga bisag sa in my own account sa Facebook, sa social media, or sa atong LGU na atay mga gipang post ng mga job vacancy posting, kung sa to'y mga kinahanglan overseas man o local din sa atong lugar sa LGU Claver, no, sa kutob sa atong munisipyo, no. So muna na sa atong function na maghihanap natay mga na solicit na mga job vacancies sa atong mga partner employers like ang atong mga mining companies, the Taganito Mining Corporation, PGMC, ang atong THPAL, ang atong SMCC, ug tanan ng mga general contractors din sa atong lungsod, no. So mo nang atong trabaho mga itatag mga job vacancies sa private na mga sektor. So mo nang ginapost nato na kinahanglan ma-prioritize gud nato mga
ingon pa ato mga constituents nga mga klaber nun. So mo na nga kada weekly or monthly natay mga gipang post sa social media na mga job vacancies. So di lang kay kana ra siguro ang makuan sa peso, daghang pay cover sa peso, natay gipanghatag ng mga tupad, kutob sa pilay budget nga ihatag sa Department of Labor, ato na ihatag sa atong mga kalalain ng mga barangay, katong mga deserving nga dapat tabangan. Just most of all kanang livelihood program nga gihatag sa DOLE, so mag-agad pud tag pila po'y budget nga ihatag nila kanato, so mao po na ang atong gina-implement. So far so good man ang implementation nato, no. So naangay-angay sa gihapon na katong mao nang giangay yung ginato kay once a year naman sila maka-abil ani aning programa. Alright, so bali sir, ang peso di ay murag little dole dari asa Claver. So bali, Yes. ang scope ni dili ra ba dya mga trabahante, apil ba dya ang mga estudyante ni dya, no? Nagitagaan ni dya og program. Yes. So kanabot yung mga programa para sa atong mga estudyante, especially kanang first kanang atong CDSP or Career Development Support Program, na diha masakop ang career guidance sa atong mga estudyante, no, from grade 10 to 12. So kanang gamo nang gituyo nga programa paghatag og information sa ilap aron makabalog gyud sila kung sa ilang career path, meaning makabalo sila asa sila paingon during or after sa ilang graduation sa senior high. Kay mas gan na mo gyud na muhuman tag eskwela natay ingon pag degree holder ta pagkahuman, then ang mga bata makabalo sila unsay fit sa ila na kurso mo nang amo sila gitagaag sa labor market, gitagaan na mo sila kung sa mga easy to fill o hard to fill na mga kurso na kinahanglan nila kuhaon pag abot sa college, kay para mag-guide na sila. Murag makasulti gyud na ako nga swerte ang atong mga kabataan karon, especially ang atong mga si junior senior high, kay kabalo gyud sila kung asa sila paingon. Di para sa uban sa una nga wala man nga programa nga gi-implement, no. Sa amo nga time wala. So kung unsa lang imong gimpa ganahan sa imong kaugalingon, but gi-emphasize na mo sa ila kung unsa gyud naa sa inyong heart nga kuhaon na kurso, just be it, no. So ipadayon gyud na, ipostro gyud na kay mo na inyong kalipay, kay kung love na imong isa ka butang nga buhaton mo dugay gyud ka ana. So mao na siya ang para sa atong mga estudyante. Ikaduha na pud tay gingon na special privilege for the employment of students. Kanang gingon na to summer job, na pud tay Christmas job. So magpasalamat tagdako sa atong LCE, atong local chief executive, si the Honorable Madam Georgia Di Gukyang, ang atong mayor. Na salamat ma'am sa paghatag og allocate na ang budget na para sa atong mga kabataan. Kada tuig na to na naga-implement ana. So ang atong qualification ana deserving poor but deserving students nga makaabil ana. I think our DJ ikaw sir, murag nakaabil ka na sa una sa ako na time during your Yes. estudyante ba ka? So Nakaabil ka na, no? ko sa summer job, Sir Junior, and I was so thankful sa imo o ang mayor. Yes, siyempre ang mga ato maging pagtagad ka ng na yung mga deserving ng mga estudyante, especially ka ng mahimo gyud. So actually isa lang din naman nato ma-please gyud tanan kay limited naman ang atong budget. So ang among ginabuhat ang mga barangay captain sana nga sila nahibalo sa ilang community mao gyud among diha nato gi-throw sa ila. Alright, so sa karon sir, kanang summer job, tapos na ba ang for summer? Sa karon murag wala tay naka-implement this year nga summer job, kay murag naabtan ta og alanganin sa oras, kay natuma man sabgyud nga sa summer Election. nata election 2025. So hopefully next year March or April or May to June siguro, kay murag August naman ang klase sa atong mga estudyante, no? Yes. So diha siguro nato i-implement. So ato ang pasaw na sabutan sa ato LCE, no? Kanang schedule basta next year sigurado na gyud na siya. Ay wala naman ta election. Alright, so sa mga students, no, kay hamog pud nag-asa ako, kay lain ba yan mag-work ta sa munisipyo, kay murag kay bayo na tatanan isa, kuya na ay summer job kun hala, pangadto ra kan mo sa peso kay sila na nakabayo. So now, it's clarified na walay summer job since nag-election man ta. Grabe man ang banning ato ka strict, no? Yes. Okay. So mo nang lisod ta og kuan sab sa atong budget, kay medyo na eliting election man maigo ta sa election ban. So mo nang wala ta ka-implement this year. So hopefully next year na gyud na siya. So mo nang mapasalamaton ta kay naara man ang budget nato permanente diha, may pagkawala naara man ang budget sa SPES.
Yes, no, indeed. So, sir, katong more on livelihood ta, naman kay livelihood sa peso. Care Yes. to explain? Kaning livelihood siya, mao ni siya ang Dilduli Integrated Livelihood Program. So, ang makaabil ini katong mga registered na associations, especially katong mga accredited associations. Pero, murag dili na sa guideline sa DOLE, dili na kinahanglan ang ingong pa accredited sa LGU. Basta as long as registered ka sa CDA, sa SEC, sa DOLE, registered ka. So kini siya livelihood program ni nga kuan tabang ni para sa mga deserving na mga association. So sa atong pag-implement last 2022 hanggang this year na nakakuha na daghan ng mga naabot siguro mga 11 ka mga association nga atong gitabangan na didto mga tractor gipanghatag sa Daywan, sa Ladgaron, mga tractor gipanghatag din sa Kabugo kanang Kabugo Fisher Fox, Ladgaron Fisher, Magallanes Fisher Fox. So ang gihatag sa ila kanang mga feed sa ilang kuan nga gibuhi na mga bangus ug tilapia, no. So naapuntay moabot karon ni award recently natay i-award nga bag-o nga livelihood from DOLE. So ako pa shout out ang DOLE, Surigao del Norte o DOLE Caraga, headed by attorney Jason Balaesis. So for sir, salamat gud sa paghatag og livelihood din sa among lungsod, labi na sa atong provincial director Ma'am May Belonta. Ma'am, thank you. Sige no. Karon mga August 6 or 7 more tentative date, basta diha ra nga date mag-release na sila og 2.4 million pesos para sa atong 51 ka individual nga pilian nga deserving na mga individual nga ika na siya individual tagsa-tagsa gyud sa tagaan og livelihood mi kanang ang ilang gipili kay kuan man sari-sari store. So tagaan sila og worth 50,000 kada isa nga mga goods para sa sari-sari store. Para Dili ka ma-start. sanghatag sa ila, sir. Dili ka Okay. sanghatag sa ila 50,000 worth of goods para sari-sari store kanang 51 ka individuals. So nagkantidad ka na og 2.4 million pesos nga from DOLE. So the LGU Clubber mo direct na partner ana, so si LGU mismo ang mag-purchase para sa atong mga napilian nga 51 ka individuals. So mao na siya ang recent development sa atong livelihood, no. Daghang pay matabangan ana as long as na kanang registered ka nga association. Kay ang gipili sa DOLE association or individual. Sa una 30,000 na pero karon ni angat na siya og 50,000 kada isa. So mao na po moabotay nga tabang nato. So kay cleared naman ta, wala ang LGU Clubber, wala na may unliquidated sa DOLE. So kada implement nato og livelihood need man ta mag-liquidate para matagaan sabtan nila. So follow up lang gyud sa peso, mag-follow up, then sa mayor mag-follow up, then amo na natawag. Ituzo gyud na namo ni mayor na mahatag sa atong katawhan. Kaya naamang gyud mga partner agency nato sa government na muhatag og funds sa mga iyan na livelihood. So no need ng LGU mo fund. Kaya na may mga partner maningkamot lang gyud, trabaho lang gyud siya, trabaho nun, no. More in paperworks pero ato gyud i-implement kay para man sa atong katawhan, sa atong mga kabos na mga clubber nun. Alright, no, grabe. So thank you so much, DOLE Caraga. And kani po no sa pagpaningkamot ni Sir Junry og ni Mayor na makipag-partner sa atong mga national government agencies para matagaan kita og fund for the livelihood program. So, sir, sa association, pwede ba sila mo approach sa PESO office magpatabang para magpa-register or magpa-accredit? Yes. Kaning pagkuan registered na atay mga daghang tay mga existing na mga association diri sa atong lungsod, no. Ang uban lang dili registered. So I would like to encourage them to register DOLE, no. So ang ilang buhaton pwede ra sila mo approach sa atong opisina diha sa second floor engineering building sa LGU Clubber na diha ang opisina namo dihang buhatan. Pwede ra sila moduol didto kung saon pag-registered kay amo sila igay, tudluan, tabangan, no. Para lamang ma-registered sila. So pwede sab sila mo approach sa DOLE. If ever ma-register na sila, pwede sila mo approach sa DOLE to request a livelihood. Then of course sa support sa atong local chief executive, our Honorable Mayor Georgia Digo Quianqui, no. So ana gyud na siya na gyud nay kuan kay partner employers, partner man gyud ang stakeholders ang yung pa LGU o DOLE. So diha gyud magsugod, no, ang atong paghatag sa programa. Alright, sir. So, base sa nakita na ko sa imong post, no, si Sir Gudjay famous man sa Facebook, no. Nahamok niya siya followers. So, katong mga gusto diha ng mga interested na naghanap og trabaho, paki-follow na lang si Sir Junry Escobal sa iyang Facebook, no. Kay hamok announcement. So, sir, last
week ata or this month no naamoy gitabangan nga OFW sa Yes, gawas. yes, So yes. unsa may kaning OFW help desk na naa sa inyong opisina, sir? Before I explain kinsa to na OFW, I would like to inform Clabernons all about OFW help desk. So kining programa nga OFW help desk, this is mandated by the Migrant Workers Act. So isa dyan ang atong DMW, the Department of Migrant Workers nga nagpasiugna no for the Republic Act is 042 as amended by RA 122. So natawo kini sa WED, DOLE, TESDA, PUA and OWA and the local government. So naghimog resolution, nag-request og resolution ang atong local chief executive, ang atong mayor nga kinahanglan maka-create og OFW help desk sa atong munisipyo. But ang implementing office na nga mag-facilitate ang atong PESO. So kami sa PESO, especially yours truly, kami ang facilitate ana. So recently naatay OFW nga gitabangan from Barangay Kabugo, no? Si Miss Dapusala, Ginaline Dapusala. Of course, murag dito siya sa Saudi na time. Ang problema niya dito sa Saudi, murag ang nahitabo sa kontrata nga iyang gipirmahan, isa ra ka pamilya ang iyang serbisyohan. Tapos Karon pag abot niya dito sa iyang trabahoan sa Saudi, ang nahitabo murag tulo or duha ka pamilya. grabe. Murag moadto pa siya sa isa ka sa mama sa ugangan or sa ginikanan sa iyang amo kay maghinlo magtrabaho dito tapos balik tipod siya. Tapos nagtapon-tapon ba murag naa na puilain mo pa serbisyo. So ang iyang sweldo maora. Di man mao ang iyang gipirmahan nga kontrata. So from time to time nagtrabaho siya dito almost mga 2 months dito siya. Murag nahitabo nga nasakit siya kay di niya makaya ang trabaho. work. So ang nahitabo ni siya murag di na siya mugawas og kwarto. Ang iyang buhaton wala na siya gana mukaon kay nasakit siya tapos ingar kang gikaon-kaon dito wag itlog murag di na gid niya makaya. So swertihan kay naa siya cellphone makakunik-kunik siya og internet kiludan pod suludan sa iyang bana kay naa sila communication through messenger sa chat. So mo na nahitabo na kadtong adlaw ni dangop sa opisina ang iyang mama. So tagapanataw mo pud sa City Usok ang iyang mama, istorya mi nga na nireklamo daw. So ang atong gibuhat isip kita ang in charge ani nga problema. So I contact with OWA Caraga region with Regional Director Del Deligero. I contact with him and sabi ko sa kanya, "Sir, may problema po ang OFW namin dito sa Clabber." Ingon siya na, "Unsa yung problema atong katabang na, sir? Pwede nato i-repatriate, sir. Mapauwi na diri sa Pilipinas, diri sa Clabber kay murag dili mao ang gisulti na ako tanan details ang problema wala matuman ang kontrata, di ganahan mo kaon nasakit dito." So the OWA Caraga sila ni contact dito sa atong polo sa Saudi. Naman tay pulo dito sa Saudi. Kana siyang pulo mo po na ang mga labor attached dito Okay. sa Saudi. So mo na gi-contact dito then gitrace si Miss Ginaline Dapusala dito. Then after 2 to 3 days nakuha gyud siya sa atong polo. So mo nang in my part of sa LGU, napasalamaton ta murag makatambok og kasing-kasing ba nga nakatabang ta og kining OFW kay mo pa pag create sa atong OFW help desk na gyud tay natabangan. So this year na sir na Yes, recently last month. Wow. So ang recent development karon na gyud siya sa nakauli na gyud siya sa Kabugo. Na sa barangay Kabugo. Happy na siya with her family. So na dito gibistahan na mo ni Sir Bumbum dito. Kamo gikumusta? Kumusta naman ka sa may ko ani mo. So mao nang na siya nalipay ta atong naaksyonan, nadali na tong action. So mapasalamaton to sa atong partner sa OWA o sa pulo no nga diin ang partner sa pagpeso between OWA and peso. Maayo gid ang tandem nga gibuhat na napauli ang atong FW nga safe and sound. So nana sa karon sa Kabugo, malipayon na siya uban ang iyang bana, uban ang iyang mga anak kay si kapila gid magbalik-balik to iyang mama, iyang bana, naluoy nako siyempre kung mahitabo po na sa atong pamilya di man na sayon. So as part na atong ng trabaho, atong ng mandate, ato gid silang tabangan. So mapasalamaton ta no sa nakatabang ang atong buhatan labi na sa OWA atong pagig-partner sa OWA. So actually sa una nga wa pa ma-create ning OFW help desk, gina-perform naman na muna kay kanang mga kuan
mga kaso sa mga OFW nga mo abroad na mga problema ato maginang kuanan mao bitaw nang talagsara ko magkandak og special recruitment activity din sa atong lungsod, especially kana bitaw mga masugo ang mga trabaho, DH sa mga mga domestic helper dito sa gawas. Mo nang dili ko basta-basta mo pasulod diri kay magka-problema gyud ana og kung uban di mo tuman sa kontrata, ang uban magtiinti dito. Oo. So mo na kung nga ay mga opportunities na nindot mga skilled ana diha ta mo sulod kay medyo daghay matabangan nato kay dali raman mapasulod gyud ng mga skilled mga workers, no? So ingan ang nahitabo nato. So pasalamaton ta, malipadon ta nga nakatabang ta og OFW din sa atong lungsod. So imagine that, no, bisag naa ka sa gawas, ang LGU Clover andam gyud mo tabang bisag aha pa ka sa sulok ng mundo nato karon. So nasyak ra ko sir kay grabe ba kapaspas ang smooth ang inyong process kay imagine 2 to 3 days na agent na pull out si ma'am. Yes, kay nga na mga na ang peso mo contact sa OWA, then the OWA will contact the pulo mga asa ka na nasod. So naaman tay mga liver attached bisag asa nga nasod especially sa Middle East na gid na permanente. So nindot siya kay para pud no dali matabangan ang mga OFW nato na naa sa gawas. So karon sir naaba mo like list or compilation of OFW from Claver? Yes, naatay mga OFW profiling every barangays diri sa atong lungsod, no? So karong gali next week pohon mag-update na pud ani. Kada barangay mag-conduct tag survey kinsa na po yung mga new OFWs, mga listahan, no, para ma-monitor nato asa nga nasod, kinsay nagtrabaho para natay development, especially ang atong DMW mangayo na sila og mga names, mga profiling nga kinsay nagtrabaho sa kuan. Pero actually mahibaw man nila na nga kuan kay namo fly record ana. So napo ko lain information, no, katupong miaging semana naapoy ni dangop sa opisina with regard sa yang mama kaning atong barangay secretary sa barangay Kabugo. Kita ko sa post. Yeah. Dito siya, problema siya kay 7 years na daw sila walay contact sa yang mama. So karon gi-contact pugol balik sa OWA. So ang ingon sa OWA na nakauli man daw recently yung mama last year dung miagi pang tuig. So naarag gyud nagtrabaho pero ila pa gyud gitres kung asa nga nasod kay murag mag-active sa OWA ang ilang mama. So kay kung dili ka mo active sa OWA, di man gyud kanila basta-basta ma-locate bitaw, ma-trace mo. So mo nang gi-encourage nako ng mga tanan OFW nga siyempre dapat ma-active member sa OWA kay unsay mga programa makaabil pud sila. So napo ko information, no, kung ikaw active member ka sa OWA, isa ka sa mga OFW dependent, no, estudyante ka, pwede ka makaabil og scholarship sa OWA, no? So pero ang makaabil gyud na kana mga active member sa OWA. Alright. Yes. No, so daapoy day opportunity sa mga mama or papa na nag-abroad, ang mga bata pwede maka-avail of scholarship from the OWA. Yes, basta active member ang parents nga OFW. So sa mga pamilya na ay nag-abroad, no, i-remind na lang sila na importante gyud na magpa-member sa OWA. Aside sa scholarship na avail, mas dali ang tracing, mas dali mo matagaan og mga tabang in case of emergencies. Yes. And sir, ano may mga job opportunities karon na naa sa Peso? Unsa may inyong gipahigayon ng mga program, no, na naghatag og opportunities para sa mga Clover noon og katong sa mga interested na mga tawo sa atong neighboring municipality? Well, as usual, kung sa mga job opportunities nga moabot diri sa atong lungsod, usually ang mga ginapost sa social media, so makita nila ang mga post diha. So naay mga complete details, kinsay kontakon, how to apply. So mao nga na magpasalamaton gyud ta sa atong mga partner employers, ay ipa-shout out na tanan, no, ng mga partner employers, especially kining atong mga HR sa mga mining companies sa TMC, atong mga HR diha. Ma'am, good morning sa inyo. Salamat si Miss Rachel Cabanyero. Idioma, ma'am, mo ginaitig hatag ka na ko og mga job vacancy, no. So especially kini pong sa THPAL, si Ma'am Luti Putol, ma'am, good, thank you sa inyong pag-post o paghatag og information sa atong mga job vacancies sa Platinum Group Metals Corporation kang Ma'am Flor Olmo. Thank you very much, ma'am, for always support the Peso LGU Clubber in terms of our mga job opportunities. Ang atong mga general contractors like the SMCC Philippines, si Ma'am Celsa Malikdim, ang atong HR manager, si Miss Cherry Arbo, ma'am, thank you for always supporting Peso LGU Clubber in terms of employment, no.
So kana sila ng mga partner employers nato, makamonitor pud ta nga naatay mga alien nga nagtrabaho diri sa atong lungsod. Mini alien, mini mga foreign nationals nga nagtrabaho diri sa atong lungsod kay kana sila di man gyud nila ililong, di man gyud nila secret. Moadto man gyud sa office to apply an alien employment permit, especially ang atong SMCC ug THPAL kay naa man ni mga Hapon, Chinese, mga basta unsay lahi ng mga nationality ila man lang kuanan og alien employment permit, but last na mo approve ang alien employment permit ang atong Dole Caraga. So moagi gyud sila sa opisina sa Peso. So danhi ma-monitor nato na atay mga alien na nagtrabaho diri sa atong lungsod. Alright, so any announcement or imong mga pagpahibalo, sir? Mga last comment before ta mo off sa atong program karon. Katong gusto mo na, katong uban na akong kasulti lamang kay siyempre ang among main function sa opisina, employment facilitation man, katong gusto mo walay mga trabaho, i-follow lang ang akong Facebook page or pwede ra i-like, no? Okay, one. So, nakan ko yung mga post diha kay gituya mo ginaho nga sa akong personal account. I-post na ako kay katong miagi na ami Facebook page mo rag delete man ni Mita. Ambot unsay violation. Oo, Kay isahay. mo kay nag-post mo kog mga job vacancies mo rag delete man mo nang ako ng personal ra ka na account. O sa may imong personal account, sir? Junri sa Montina Escobar, of course, Labernon man ta. Halata gyud kayo. Oo. So, pwede rin nito na i-follow, then makita ninyo ako mga post diha basta na ay mag-send sa ato og mga job vacancies, amo gyud nang i-post ang mga upkuan. So naa diha kumpleto na ang details unsaon pag-apply, kinsay duolon, unsay mga contact numbers naa na diha. So, siyempre ang atong company mo kuan mo gyud na sila unsay qualification, i-train na nila kung makapasar sa ilang ilang qualification, so madawat gyud nila. But kami amo ginang ginahangyo sa ilang i-priority gyud sa ang atong mga clubber nun na kinahanglan trabaho. But so far so good man, halos taga clubber nun daghan may nagtrabaho gajud. Gamay ra may waya magtrabaho diri sa atong lungsod. Mao nang makatabang pud ta og mga silingan nato ng mga communities, mga silingan ng mga municipalities nga mo apply diri sa atong lungsod soon to be City of Claver. Yeah, so talking about job employment, sir. So nagkataas ba diri ang opportunities na hamok na ang Claver no nakatrabaho? Yes, so daghanay sa base sa data namo na kada monthly mami mag-submit og mga nagtrabaho sa Dole, nagkataas ang atong employment rate diri sa lungsod sa Claver. Especially na daghan na tay mga especially ang atong infrastructure projects, no? Daghan nakatrabaho diha nga local, then sa atong mga GenCon, naghay mga laborers, no? Mostly ang atong mga contractors, no? Kaya ang atong mga dagko na mga kumpanya gud na sila mga contractor, so didto na ang uban mga kanabitong mga easy to fill na trabaho nga masudlan, so nakatrabaho gyud ang atong mga Claver nun. So base sa among employment forum, partner employers forum nga gihimo, gihangyo gyud na ko sila atong mga company na i-priority sa mga Claver nun basta ma-qualified. Okay. Especially the THPAL, nakuan sila. Pero pag naagyo di na malikayan nga walay diri sa ato, so makakuha gyud sila sa ato mga silingan nga mga munisipyo. Alright, so that's it. Thank you so much, Sir Junri Escobal, for your grabe na mga information na gihatag sa ato mga listeners diri karong buntaga. So, thank you so much once again, Yes, sir. thank you very much sa atong Claver Dex GA Claver FM na pag-invite diri sa Peso, no, para makahatag information sa atong mga katawhan. Salamat sa opportunity nga inyong gihatag this morning and God bless us all. So mo nagingon na sa Peso daghan kay trabaho. Basta lang di magpinulo. Alright, no, tinuod yun. So, that's end. Thank you so much once again, Sir Junri. And no announcement, no? Nagpa-announce ang Magnolia Chang kay nahagbong ilang resibo sa may kampo. Ing na ang makakuha na ay pahalipay. Alright, so sa may Crizels, no, nga tindahan sa Claver, ihatag Chang ang pangayan, Gloria Roma, no? So sama nakadawat? Or diri ana station sa Claver FM, no? Kasamag na nahagbong na resibo sa may kampo, no, na ay pahalipay ang makabagat. Ihatag lang ninyo, no, sa Claver FM diri sa Tayahong or dito sa Crizels, no, nga tindahan sa Claver, ihatag Chang name Gloria Roma.
Ug diha natapos ang atong programa karong adlaw. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw dinhi sa DXJA Claver FM 91.1 Power. Hangtod sa sunod natong panag-uban, ayaw kalimot kada adlaw kita magtinabangay para sa kalambuan ug pag-alagad sa katawhan. Sa ngalan ng lokal na panggamhanan sa lungsod ng Claver ug sa ngalan ni Mayor Georgia Gokyangke kini si Miss F, ang inyong daily dose sa gubot nga lingaw, nagaingon padayon lang bisan kapoy, pero mas kapoy ang way uyab. So kita-kits na pod sa sunod nga broadcast. Amping ug ayaw kalimti sa kalibutan nga puno sa char-char, be the real deal. Garbonan Claver, Garbonan Clavernon. Panggaan, lipaya, sa ari ako, unungan mo. Tuhui, laumi, matuod gayod ang paghigugma ko. Kanus matapos ang gugma sa dughan mo. Pinangga, way paghupas, samtang ako may kinabuhi pa.